Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aming guro na si Ginoong Nathaniel Jan Torre. Ang pamagat ng aming panaliksik ay batay sa komunikatibong pagsasalin na maikling kwento, The Scholarship Jacket ni Martha Salinas. Kami po ay tagasalin at mananaliksik mula sa pangkat 2BSHF 4J. Ang aming grupo ay binubuo ni na Binibining Rochelle Aranco, Ginoong Denmark Bautista, Ginoong Sean Wendell Bautista, Binibining Roy Scala, Ginoong Mark Christian Quaresma, Ginoong Joshua Dagle, Binibining Abigail Tagohoy, Ginoong Stephen Isaiah Mirin, Binibining Denise Gwyneth Sanggalang, Binibining Kaisel Sarmiento, Binibining Shane Nicole Seda. Ang napili naming maikling kwento ay The Scholarship Jacket na isinulat ni Martha Salinas. Ang maikling kwento na ito ay tumatalakay sa buhay ni Martha, isang masipag na batang babae na may pangarap na makamit ang prestiyosong scholarship jacket ng kanyang paaralan. Sa kanyang paglalakbay, maharap siya sa hindi makatarungang sitwasyon at mahadlang na magdudulot ng mahalagang aral tungkol sa integridad at pagtitiyaga. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng determinasyon ni Martha sa kabila ng diskriminasyon at kawalan ng katarungan mula sa kanyang guro na nagiging inspirasyon sa ibang mga estudyante. Pero bakit nga ba namin napiling isalin ng kwentong ito? Pinili namin ang tekstong ito dahil sa pangkaraniwang issue at hamon na kinakaharap ng mga kabataan sa kanilang edukasyon at lipunan. Ipinapakita nito ang kahalagaan ng integridad at determinasyon sa pag-abot ng mga pangarap, pati na rin sa pagsusuri sa mga sistema at istruktura ng lipunan na maaaring magdulot ng hindi pagkapantay-pantay. Sa pamamagitan ng pagsasali ng kwento ni Martha, nais naming maabot ang mas maraming mangbabasa at mapalawak ang pag-unawa sa mensahe ng kwento. Ang pagsasalin ay naglalayong magbigay na pantay at madali na pag-abot ng kaalaman at karanasan sa mga tao sa buong mundo. Magbukas ng pintuan para sa pakikipagpalitan ng idea at pananaw sa iba't ibang kultura. Tumungo naman tayo sa abstract. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng teorya ni John Dryden kung saan pinaniniwalaang hindi mahalagang maisalin ang teksto ng salita sa salita. Sa halip, mas mahalaga na maiparating ang mensahe at diwa ng nilalaman nito upang mas maintindihan ng mga taong gumagamit ng wikang pagsasalina nito. Kung kaya't ginamit ng mga mananaliksik ang paraan ni John Dryden na paraphrasing upang maisalin ang The Scholarship Jacket ni Martha Salinas sa wikang Pilipino nang hindi naiiba ang orihinal nitong mensahe o nang hindi nalalayo sa nais na ipalaganap na aral ng kwentong ito. Bagamat may mga salitang hindi direktang naisalin, ay sinigurado pa rin ng mga mananaliksik na maintindihan ng mga mambabasa ang orihinal nitong intensyon. Para naman sa layunin. Madaling sabi, ang layunin ng mga mananaliksik ay ang maisalin ng maikling kwento sa wikang Pilipino galing sa wikang Ingles nang hindi nalalayo sa orihinal na mensahe ng teksto habang sinisiguro na ang pagkakaiba ng kultura, lipunan at konteksto sa pagitan ng dalawang wika ay nasasalamin dito. Ginawa din ito ng mga mananaliksik upang maiparating sa mas malawak na madla ng mambabasang mga Pilipino ang nais ituro ng maikling kwento na The Scholarship Jacket ni Martha Salinas tulad ng kahalagahan ng determinasyon at katapatan. Batayang konseptual. Ang batayang konseptual ay naglalarawan at nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagsasalin bilang proseso ng paglilipat ng kahulugan at mensahe mula sa isang wika patungo sa isa pa. Ipinakikita nito na ang pagsasalin ay hindi lamang simpleng paglilipat ng mga salita, kundi isang sining na nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa parehong wika ng pinagmulan at wika ng pagsasalinan. Binibigyan din ang kahalagahan ng kultura sa pagsasalin upang mapahayag ng wasto ang kahulugan at konteksto ng teksto sa pangunahing wika. Nabanggit din sa batayang konseptual ang mga konsepto,
teorya at ambag ng mga kilalang eksperto tulad ni Nida, Saberi, Newmark, Larson at iba pa patungkol sa pagsasalin. May pagtukoy rin sa mga uri ng pagsasalin tulad ng komunikatibong salin, literal na salin na nakatuon sa pagdadala ng malinaw na mensahe para sa target na mambabasa. Pinibigyan din dito ang kahalagahan ng tamang pagsisalin sa pagpapalalim ng mga pangunawa sa iba't ibang kultura at pangyayari. Sa kabuuan, ipinapakita ng teksto ng pagsisalin ay isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon na nagbubukas ng mga bagong oportunidad. Sa pagbuo ng pamanahong papel nito, ang teorya ni John Dryden at mga komunikatibong paraan ng pagsasalin ang pinili ng mga mananaliksik at tagasalin upang maging pangunahing gabay sa pagsasalin ng mga teksto mula sa Ingles patungo sa Filipino. May pagkakatulad itong layunin, partikular na ang paraphrase ni John Dryden. Itong teorya at pamamaraan ay may pagkilala sa kahalagahan ng mambabasa ng salin at ang kanilang kakayahang maunawaan at pahalagahan ang teksto upang tiyakin mapanatili ang orihinal na diwa at kahulugan ng teksto kahit hindi ito isalin sa salisalitang pagsisalin sa buong proseso. Ngayon, talakay naman natin kung ano ang pagsasalin ayon kay John Dryden. Si John Dryden, isang kilalang manunulat at kritiko ng restorasyon sa Inglaterra, ay nag-ambag na malaki sa pagsasalin. Ang kanyang mga salin na inilathala mula taong 1660 hanggang taong 1688 ay mahalagang bahagi ng kanyang gawa. Nagbigay siya ng 3 uri ng pagsasalin. Una, ang metaphrase o ang literal na pagsasalin. Ikalawa, ang paraphrase o ang malayang pagsasalin. At ikatlo at ang panghuli, imitation o ang pagbibigay ng bagong anyo. Para kay Dryden, ang paraphrase ang pinakamainam. Dahil nalilipat nito ang diwa ng orihinal na teksto habang pinapanatili ang kahulugan. Naniniwala siyang dapat maingat na isinasagawa ang pagsasalin upang mapanatili ang kahulugan at tono ng orihinal at maipahayag ang damdamin at kaisipan ng may akda sa paraang nauunawaan ng bagong mambabasa. Sa mga akda tulad ng Essay of Dramatic Poesy, ipinakita ni Dryden ang kanyang husay sa pagsasalin sa pamamagitan ng tamang pag-aayos ng pangungusap at pagpili ng angkop na salita na nagpapadali sa pag-unawa ng mga mambabasa. Ang teorya ni Dryden sa pagsasalin ay nagbigay diin sa tamang interpretasyon at pagpapahayag ng kaisipan at damdamin sa iba't ibang wika at kultura. Sa pamamagitan ng kanyang prinsipyo, nakatulong siyang palawakin ang saklaw ng pagsasalin at maunawaan ng mga mambabasa ang mga konsepto at ideya ng orihinal na teksto. Sa kabuuan, ituturo ni Dryden ang kahalagahan ng pagiging masusi at may paggalang sa orihinal na akda habang isinaalang-alang ang bagong mambabasa sa proseso ng pagsasalin. Ngayon naman ay dumakot tayo sa mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik upang maisaling wika ang teksto sa pinakapayak sa formal ngunit mabisang maunawaan ng mga mambabasa. Sa pagsasagawa ng pananaliksik hinggil sa pagsasalin ng The Scholarship Jacket ni Martha Salinas mula sa Ingles patungo sa Filipino, ginamit ng mga mananaliksik ang teorya ni John Dryden. Ang teoryang ito ay nakatuon sa 3 pangunahing pamamaraan ng pagsasalin. Una, ang metaphrase, literal na pagsasalin. Tumutukoy ito sa direktang pagsasalin ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pa, na mas mataas na pagkakatugma sa istruktura at gramatika. Pangalawa naman ang paraphrase, malayang pagsasalin. Sa paraang ito, ang focus ay sa kahulugan at ideya kaysa sa eksaktong mga salita. At ang panghuli ay
ang imitasyon, malikhain o adaptibong pagsasalin. Ito ay tumutukoy sa malikhaing at adaptibong pagsasalin kung saan maaaring baguhin ang orihinal na teksto upang mas angkop ito sa kultura ng pinagsasalinang wika. Ang sumunod naman na pamamaraan ng pagsasalin na ginamit namin ay ang komunikatibong pagsasalin. Ang komunikatibong pagsasalin ay isa ring pamamaraan ng pagsasalin na naglalayong mapatantili ang kahulugan at epekto ng orihinal na mensahe sa target na mambabasa. Layunin nito magawing natural at madaling maunawaan ang salin sa bagong wika habang tapat sa orihinal na intensyon ng may akda. Sa aming pagsasalin ng The Scholarship Jacket, ginamit namin ang komunikatibong pagsasalin upang mapanatili ang emosyon at damdamin. Mahalagang mapanatili ang mga damdamin at emosyon ng mga karakter upang madama din ito ng mga mambabasang Filipino. Pangalawa, ang pag-intindi sa konteksto. Ang bawat eksena at dialogo ay sinuri upang masiguro na ang konteksto ay mananatiling malinaw at makatotohanan sa pagsasalin. Ang panghuli ay ang pag-aangkop sa kultura. Isinaalang-alang ang kultura at karanasan ng mga Filipino upang ang salin ay maging mas angkop at nauunawaan sa lokal na konteksto. Para sa pagpapatuloy ng pamamaraan, ang mga tagapagsalin ay gumamit din ng komunikatibong pagsasalin na siyang naging epektibo upang mailimbag ang imitasyon ng orihinal na likha ni Marta Salinas. Ang layunin ng komunikatibong pagsasalin ay upang maiparating ng wasto at epektibo ang mensahe ng orihinal na teksto, sa layuning makipagtalastasan o makipagkomunikasyon sa ibang wika. Ito ay hindi lamang simpleng paglilipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pa, kundi ang pagtanggap at pag-unawa sa kulturang kaakibat ng wika. Sa pamamagitan ng komunikatibong pagsasalin, layunin na mapanatili ang layunin at diwa ng orihinal na teksto habang nag-aalaga ng angkop na pagkakaunawa sa kulturang layon ng pagsasalin. At ngayon, dumako naman tayo sa mga natuklasan ng mga mananaliksik sa teksto ni Marta Salinas na isinalin sa wikang Filipino. Sa pag-aaral sa pagsasalin ng teksto, napatunayan naming mananaliksik ang kahalagan ng masusing pagpili ng pamamaraan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag ng epektibo ang diwa at layunin ng orihinal na teksto. Ang pamamaraan tulad ng ipinakita ni John Dryden at komunikatibong pagsasalin ay nagpapakita ng pagiging mabisang paraan sa pagsasalin. Isa rin sa mga natuklasan namin ay ang pagkakaroon ng personal na ugnayan sa teksto, kung saan nauunawaan ang damdamin at kaisipan ng mga tauhan at ng may akda. Ito ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga karakter at senaryo ng teksto. Ang pagsasalin ay hindi lamang isang proseso ng pagpapalit ng wika, kundi isang paraan din upang maunawaan ang kalaliman ng kultura. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang mga kaugalian, paniniwala at pagpapahalaga ng isang kultura na nakapaloob sa teksto. Pag-aaral din sa istruktura ng wika ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa gramatika, syntax at morpolohiya ng dalawang wika na nagpapakita kung paano ito magkaiba o magkatulad. At sa pag-aanalisa ng mga salitang matalinhaga tulad ng halimbawa ng Tol Gontman, kinakailangan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga di-formal na salita o tinatawag nating slang words na nagpapalalim sa pag-unawa sa teksto sa wikang pagsasalin. Sa buod ng pagsasalin, ang pagkilala sa mga iba't ibang wika ay mahalaga upang maiparating ng tama ang damdamin at intensyon ng orihinal na teksto. Sa pagsasalin, mahalaga rin ang pagbibigay buhay sa mga tauhan na nagbibigay ng tamang paglalarawan sa kanilang kilos at pananalita upang maging makatotohanan. Sa pagtanggap sa kultural na konteksto, tulad ng pagbibigay diin sa paggalang sa mga nakatatanda sa Pilipinas,
naging epektibo ang pagpapahayag ng mensahe. Ipinapakita rin ng pagsasalin ang pagpapanatili sa estilo ng pagsulat ng orihinal na may akda upang magkaroon pa rin ito ng parehong epekto at tono sa mga mambabasa. At panghuli, ang pag-aangkop ng wikang pambata para sa mga mas madaling pangunawa ng mga mambabasa, lalo na kung ang pangunahing mambabasa ay mga kabataan. Yun lamang po. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating konklusyon. Ang pamanahong papel na ito ay nagpapakita ng halaga at ganda ng kwentong The Scholarship Jacket ni Martha Salinas. Pinapakita nito kung paano naging mahalaga ang pagsasalin na may paggalang sa orihinal na diwa ng teksto upang mapanatili ang mensahe nito. Sa kabuuan ng pag-aaral, matagumpay na naisalin ang The Scholarship Jacket gamit ang prinsipyong komunikatibong pagsasalin. Gamit ang komunikatibong pagsasalin para sa aming pag-aaral, natagumpay naming naiparating ang mga damdamin at mensahe ng kwento sa wikang Filipino. Napatunayan na ang ganitong uri ng pagsasalin ay epektibong paraan upang maging malapit ang mga mambabasa sa teksto, na para bang sila mismo ang nakakaranas sa mga pangyayari at damdamin ng mga tauhan sa kwento. Mahalaga din ang pagsasalin ng mga emosyonal na elemento at moral na aral ng kwento. Sa aming pagsasalin, naipahayag namin ng buo at malinaw ang mga damdamin at mga aral na nais iparating ng orihinal na akda. Ang mga mambabasa ay nagkakaroon ng parehong damdamin at pag-unawa sa mga pangyayari tulad ng nasa orihinal na kwento. Gamit ang teorya ni John Dryden, lalo naming napagtanto ang bisa ng pagsasalin sa pagpapahayag ng kahulugan at malalim na mensahe ng orihinal na teksto. Ayon sa teorya, may 3 paraan ng pagsasalin: ang metaphrase o literal na pagsasalin, ang paraphrase o malayang pagsasalin na may paggalang sa orihinal na kahulugan, at imitasyon o pagsasalin na malayo sa orihinal ngunit naglalaman ng parehong diwa. Sa aming pag-aaral, ginamit namin ang mga prinsipyong ito upang masigurado na ang bawat salita at pangungusap ay may tamang kahulugan at damdamin na nais iparating ng may akda. Bilang konklusyon, naglalayong mapanatili na eksakto ang kahulugan ng bawat salita at diwa ng teksto sa pamamagitan ng teorya ni Dryden. Mahalaga din ang pagkakaroon ng kaalaman sa kultura at pag-unawa sa dalawang wika, nang sa gayon ay mas epektibong maisalin ang damdamin at mensahe sa teksto. Pinatunayan din ng mga tagasalin ang halaga ng panitikan, kausayan at integridad ng wikang Pilipino na naging daan sa tulay ng diwa ng teksto patungo sa mga mambabasa. Naging hamon rin ang di-formal na salita o slang sa pagsasalin. Ngunit nalagpasan ng mga tagasalin nito at naisalin ang kabuang mensahe at damdamin ng orihinal na akda, na nagpapatunay ang isang pagsasalin ay isang maingat at malikhaing proseso. Ngayon ay dumako tayo sa mga rekomendasyon ng mananaliksik para sa susunod na mga tagapagsalin. Una, hindi lamang simpleng paglilipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pang pagsasalin, dahil ang paggamit ng iba't ibang teoryang pampanitikan ay makakatulong upang higit pang mapalalim nila ang pag-unawa sa mga tema at karakter ng kwento. Sa pamamagitan ng mas malawak na pag-aaral, mas maipapakita dapat ng mga mananaliksik ang mga masalimuot na aspeto ng orihinal na teksto. Gayon din ang konteksto ng panahon at kultura kung saan isinulat ang kwento ay napakahalaga upang maunawaan ang mga implikasyon ng mga pangyayari sa loob ng kwento. Ang bawat salita at pangungusap sa orihinal na teksto ay dapat may partikular na kahulugan na dapat mapanatili upang maiwasan ang maling interpretasyon, dahil mahalaga ang pagiging tapat sa orihinal na mensahe upang mapanatili ang integridad ng kwento. Ayun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.